Amen. Happy Mother's Day. At hindi po masama no, sa mga anak na narito na able mga kapatid, sa mga tatay, hindi man siguro masama na magkaroon kayo ng date maya-maya mga kapatid. Minsan-minsan. Praise God. Let us treat them good. No? At maramdaman mga kapatid ng ating mga kananayan na talagang special. Hindi kailangan gumastos tayo ng malaki na maramdaman nilang special sila mga kapatid. No? At salamat sa ating Panginoon. Ulitin po natin, Happy Mother's Day. Ang lahat magsabing Happy Mother's Day. Amen, amen. Pag talagang mga nanay mag-celebrate na talagang special, masaya talaga. Pero sa mga tatay, parang hindi gano'ng Happy Mother's Day. Okay lang. Amen. Ibig sabihin na talagang special ang kananay. Malaking role ang mga nanay. Sa Proverbs chapter 31, mga kapatid, a virtuous woman is rare to be found. Para siyang treasure, mga kapatid. Mahirap na matagpuan. Virtuous woman. Yan po, mga kapatid. Ang explanation ng writer, mga kapatid, ng Proverbs is para siyang isang sasakyang pandagat, merchant vessel, na naghahanap ng kanyang kalakal. No? So, yan talagang masipag ang virtuous woman. Habang natutulog, noon mga kapatid, uso pa kasi naghahabi, nagtatahi. At yun po ang description, basahin natin mga kapatid. So, I would say na congratulations sa ating mga nanay. Ano pong nabasa mga kapatid, very short story. Meron isang nag-invite sa kanyang crocodile farm. Sino nakapunta sa Palawan, mayroong crocodile farm doon mga kapatid. Meron isang nag-invite sa kanyang crocodile farm. Mayroong mga mag-asawa doon. Maraming mga kapatid doon sa invitation. Pinasakay sila mga kapatid sa kanyang sasakyan na may harang. Mga kapatid, may harang. Nandun sa lake na yun, maraming crocodile, maraming buhaya mga kapatid. Maya-maya habang siya doon, kumuha siya ng pagkain, mga manok mga kapatid, kinakain niya yung mga buhaya doon, yung crocodile. Kikitain ang mga nakasakay doon mga kapatid sa kanyang malaking bangka mga kapatid. At maya-maya, habang nandun sila sa kalagitnaan, sa kanyang lake mga kapatid, sumigaw yung may-ari. Sabi niya, nandun sila lahat, nagturo, mga asawang lalaki, mga asawang babae, mga sumigaw siya. Sino sa inyong matapang, tumalon at lumangoy papunta doon sa gilid na yan? Bigyan ko ng 1,000,000. Tumahimik yung paligid mga kapatid. Sino sa inyo na matapang, tatalon dyan? Lalangoy doon, malapit lang. Habang nagpapakain sa mga kapatid sa Borean. Tumahimik mga kapatid, may nagulat silang lahat dahil mayroong kumalabog. At mayroong nag-dive mga kapatid. At pagkatapos sa pag-dive talagang kumaripas na kapatid na nalaboy. Papunta doon sa gilid. Isang lalaki mga kapatid, isang asawang lalaki. Nung nakarating siya doon sa gilid, sinundan ng bangka mga kapatid, sabi ng may-ari, sabi niya, punto siya, we have a winner! We have a winner! Tapos binigyan siya ng 1,000,000. Mga kapatid, nangako yung may-ari eh. Binigyan siya. At ang sabi niya, anong masasabi mo, no? Binigyan siya ng 1,000,000. Habang namumudla siya mga kapatid na parang hinahabol niya yung kanyang hinga. Sabi niya, hindi ko alam pero mayroong tumulak sa akin. Salamat sa 1,000,000 pero mayroong tumulak sa akin. Hindi ko alam kung sino yan. Maya-maya mga kapatid, mayroong isang babae nag-smile doon sa likod. Ang kanyang asawa pala. And then may caption doon sa short story niya, sabi niya, behind every success of a man, there is a wife who pushes him. May konting lesson mga kapatid. That's why
Dahil may mga asawang lalaki, mga kapatid, na kailangan mo nang itulak before maging successful. Amen. Well, salamat sa Panginoon. We are called to be one at nais ng ating Panginoon na masaya tayo, mga kapatid, na naglilingkod sa Kanya. Amen. Are we joyful sa paglilingkod sa Panginoon? Let the joy of the Lord ay manatili po sa ating mga kapatid. No? Amen. One of the things na pursue nating lahat ay yung kagalakan natin sa ating Panginoon. Pag-usapan namin nakarang gabi, mga kapatid, pumunta sa bahay after prayer meeting, nag-fellowship kami ni Sister Mona. Since napunta sila sa magandang lugar sa Denmark, doon sa Europe, mga kapatid. Mayroon bang gusto dito mag-travel, mga kapatid? Anong hindi lang, Sister Mona, mga kapatid, marami sa inyo. Yung lugar na nakala daw natin, mga kapatid, minsan yung mga tao masasaya, napunta doon. Pero, ang sabi niya, Pastor, ang pinaka-struggle doon sa mga lugar na yan is yung depression. Depression. And that's true. Norway, mga kapatid, na pag winter daw, mga kapatid. And that's true ito. Hindi lang Sister Mona ang namin nakausap. Marami pag-iba. Marami doon, mga kapatid. Napakataas ang percentage ng suicide sa mga lugar na yun. Dahil akala natin ang kasagutan ng lahat pag maraming pera, masaya ang tao, no? Isa lang yun. Meron tayong mga bagay na hinahanap na hindi material, mga kapatid. In fact, ang tao, mga kapatid, ay mas maraming portion spiritual. We are body, soul, and spirit. Soul and spirit, mga kapatid, ay that's spiritual. Soul and spirit. So, mas maraming portion sa ating pangangailangan, kung ating tingnan, mga kapatid, is spiritual. Amen. At salamat sa Panginoon, you are in the right place and in the right time. Nasa tamang lugar tayo, mga kapatid, nasa tamang pagkakataon, kasama natin ang bawat isa, kasama natin ating Panginoon. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Let's give Him thanks. Amen. At salamat sa ating prayers, mga kapatid. At patuloy natin na isusugan, mga kapatid, ang spirit of intercession, pagdadalanginan sa bawat isa, lalo na sa ating panahon ngayon. Amen. At nabanggit ko kanya sa Sunday School, mga kapatid, mayroon tayong church sa Metro Manila, kasamahan, mga kapatid, na I think about 6 months na hindi sila nakapag-church dahil sa location nila. At sa ating medyo maluwag dito, mga kapatid, praise God, salamat sa Panginoon. Amen. Yung space sa atin ay hindi natin gaanong problema. Amen. At we are so blessed, we are so thankful sa ating Panginoon. At tayong lahat ay tatayo, mga kapatid, directing your attention to the Word of the Lord. Since Mother's Day ngayon, mga kapatid, ay nais kong ialay na muna sa Panginoon ang mensahe nito at para sa ating mga kananayan. Of course, ang mensahe ng Diyos ay hindi lang para sa mothers, kundi para sa ating lahat. Amen. The church is the body of Christ. The church is the family of Christ. So, bawat isa ay may role. Mayroon tayong gampanin, mayroon tayong tungkulin, mga kapatid. Amen. Sa aklat po ng Luke, chapter 1, verse 26, mga kapatid. Ilang verses ang ating babasahin. Ito ay familiar na scripture patungkol kay Mary, the mother of Jesus. At tingnan natin, mga kapatid, ang katangian ni Mary. Bakit siya pinili ng Panginoon? Blessed art thou among women. Mapalad ka sa lahat ng mga babae. Mapalad. Gusto ba natin maging blessed? Sabi ni Pastor Cesar, sabi niya, ayaw kong tawaging mayaman, gusto kong tawaging pinagpala. And that's true. Dahil, alam yung pinagpala, nandiyan na lahat. Amen. We want to be blessed or blessed by God, mga kapatid. Luke chapter 1, verse 26, and in the 6th month
the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail! The word hail, akala natin, Hail Mary. That means, greetings, Mary. Or how are you? Noong unang panahon sa Old English, mga kapatid, is hail. Hail. Or greetings. Kumusta? Blessed. It's a greetings, mga kapatid. So, hail. Hail now, Mary. Okay? Thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast on her mind what manner of salutation this should be. Salutation, ibig sabihin, greetings, mga kapatid. 30, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ito maganda, mga kapatid, kapag makasubong tayo ng pabor sa Diyos. And then everything will follow. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Ang lahat magsabing Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Ang kanyang kaharian walang katapusan. Na hindi ito. Now, for example, mga kapatid, kung atin itong narinig first time, at yun itong announcement ng angel, ang iyong anak ay maging hari, ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Anong klaseng question mark kaya ang dadalaw sa ating kaisipan? Ang kanyang kaharian walang katapusan. Right? Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ang bagay na banal na lalabas na iyo ay tatawaging anak ng Diyos. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. Ang kanyang pinsan na si Elizabeth, mga kapatid, ay nagbuntis din, 6 months old. 6 months na buntis sa time na yun. For with God, nothing shall be impossible. Lahat magsabing, for with God, nothing shall be impossible. Ulitin natin, mga kapatid, for with God, nothing shall be impossible. Anumang circumstances, anumang sitwasyon, mga kapatid, anumang problemang dala-dala natin, for with God, nothing shall be impossible. You have to declare it, you have to announce it. For with God, nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Ito, mga kapatid, ang katangian ni Mary na nakita ng Diyos. Hindi man niya kayang unawain ang lahat. Pero sinabi niya, Be it unto me according to thy word. Itong isa sa mga katangian ng mga Kristiyano, mga kapatid, na nais makita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kailangan na sa lahat ng pagkakataon ay maunawaan natin yung announcement ng Panginoon sa atin. But if you have the courage to say, Lord, be it unto me according to your word, later on, ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Shall we pray one more time? In Jesus' mighty name, aming tinatanggap o Diyos ang iyong kapahayagan. Open our understanding, open our ears that we can hear what the Spirit is saying to the church. Open our eyes, Lord, that we can see
your hand working in our lives. Buksan mo ang aming spiritual senses ngayong umaga, Panginoon. I pray, I take authority in this place. Anumang mga hadlang, Panginoon, ay aming inaalis sa otoridad na iyong salita. Panginoon, at hindi manakaw ng kaaway o Diyos ang iyong salita ngayon na iyong inihanda para sa iyong mga anak. We bless you, Father. We honor you, Lord, today. In Jesus' name. Amen. Shall we clap our hands and worship the Lord one more time? Mahal na tayong magkaupo, mga kapatid. The mother's heart. Ang puso ng isang ina. Madalas, mga kapatid, sa ating kaisipan, ng ating Panginoon nag-represent sa masculine. Tatay, o kaya lalaki, mga kapatid. Sa mga portray, ay madalas, mga kapatid, ang portrayal, mga kapatid, na masculine. Of course, yan ang primary, mga kapatid, na representation ng ating Panginoon. But, one time, mga kapatid, maging ang Panginoon, nirefer niya ang kanyang sarili, mga kapatid, in affection. Sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, pumunta ako sa iyo na parang isang inahin na tinatawag ang kanyang sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Umiyak ang ating Panginoon dahil nakita niya, mga kapatid, ang destruction sa Jerusalem just few years after His death. At ang sabi niya, darating ang panahon na ang inyong syudad ay iiwanan at walang bato na ipatong sa kabilang bato na hindi ito gigibain. At it happened just after 30 years or 35 years nung namatay ang ating Panginoon, na fulfill ang salita ng ating Panginoon. Dahil inatak ng Rome, mga kapatid, ng Israel, at giniba, sinira ang templo. Totally. Sinunog ang syudad, mga kapatid. Umalis sila sa kanilang lugar. Before yung nangyari, mga kapatid, pinortray ng ating Panginoon na para sa isang hen, lalaking, babaeng manok, mga kapatid, na tinawag ang kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang pakpak. Kung nag-alaga tayo ng manok, mga kapatid, magkita talaga natin yung concern ng isang, lalo na sa amin, mga kapatid, may mga, minsan mayroong, alam mo yung mandaragit, lawin, may lawin, mga kapatid, pinakita na, mga kapatid, ng inahing manok, yung lawin na nandun, ikot-ikot na, mga kapatid, maingay na agad yung tatawagin na niya ang kanyang mga sisiyo, mga kapatid. Napakaingay, tapos tatakpan na. At kung bababain talagang makipag-away, mga kapatid. One time, nakita ko, mga kapatid, sinare sa akin, kahit alam ng manok, mga kapatid, na in danger ang kanyang buhay, pero makipaglaban talaga. One time, mayroong isang cobra, mga kapatid, na gustong kainin yung kanyang sisiyo, mga kapatid. Pero yung inahing manok, mga kapatid, talaga nakipaglaban siya. Hindi niya iniwan yung kanyang mga sisiyo. And that's the heart of a mother. Atin niyang palakpakan ng ating mga kananayan. I think few years ago, na-share ko, mga kapatid, nung meron pang death penalty sa isang state, sa isang, I think, Massachusetts, mga kapatid, isang state sa US. Meron isang anak na declared na death penalty. Noon kasi, mga kapatid, hang talaga bibitayin sa plaza. Noon. Dahil warning na rin para sa mga iba. Yung isang anak na yun, mga kapatid, talagang pasaway. Alam mo naman, yung nanay talaga, salamat sa Panginoon, mga kapatid, mga tatay, hindi ganong, ang nanay talaga hindi napapagod, mga kapatid, huwag kayong mapagod, mga nanay. Ang mga tatay kasi madaling mapagod pa magsalita. Yung mga nanay talagang, ibang klase talaga yung praise God sa mga kananayan. Yan ang wiring ng Diyos sa kanila tao. Hindi sila basta-basta napapagod.
Brother Mike, no? Salamat sa Panginoon. Yan ang kanilang kalakasan, mga kapatid. Yan ay warning, mga kapatid, sa mga anak. So, sasalita siya yung anak, mga kapatid, eh. Minsan kasi, hindi gaano ma-realize agad ng mga anak. Hindi mabisog agad. So, na-convict siya, mga kapatid, sa isang kasalanan na worthy for death penalty. So, in-execute, mga kapatid, sinulat, andun yung execution. Noon kasi, mga kapatid, yung bell ang pinakasahin, di ba yung orasan dati? Bell? Kaya yung mga bell noon ay napakalaki. Tapos pag tumunog, anong oras na? Wala namang mga orasan noon. Noon ang orasan ay bell, alas 12 na. O kaya wala namang mga announcement to, mga kapatid. Mayroong bell din na parang may danger. Mayroong sakuna. So mayroong bell ang ginagamit, mga kapatid. Mayroon din silang bell noon na mayroong bisita na darating. Uy, nandiyan si Father. Sign, mga kapatid. Pero may bell din noon, mga kapatid, sa execution. Sign. So nung na sabi ng mga kapatid, yung time na yun, yung execution ng anak, ang isip ng ina ay yakapin niya, mga kapatid, yung bell na nagbibigay ng sign. Malaki yung bell noon. So nangyari, mga kapatid, nung dinala na yung kanyang anak doon sa bitayan, yung nanay ay umakyat doon sa niyakap niya yung bell. At nung patunogin na nag-operate na, gulat siya dahil medyo mabigat. Walang tunog yung bell, mga kapatid. Walang tunog. Sinang-sign, mga kapatid. Habang hinihila niya, walang tunog, mga kapatid. Maya-maya, nagulat siya dahil merong dugo na dahan-dahan pumapatak doon sa baba. At nung tiningnan niya, mga kapatid, may babaeng nakayakap doon. And they found out na yan yung nanay ng isang i-execute, supposedly. At ang governor ay nag-declare, stop, there's life for life. Meron ng binuwis na buhay para sa kanya. Later on, na-realize, nagbago yung anak. Dahil sa buhay ng kanyang nanay na ibuwis. So mayroong mga pagbabago, mga nanay, na minsan ang mga anak ma-realize sa pagwala na tayo sa mundo. So huwag tayong pagod. Dahil mayroong bunga na hindi natin makita agad. Di ba mayroong mga memorial? Pag malaki na ang mga anak, magpatayo sila ng memorial para sa kanilang mga magulang. Later on nila na-realize. In honor. Praise God. Now, pero mas maganda, mga kapatid, kung habang buhay pa ang mga magulang, i-honor na natin. Amen. Kung kaya natin bigyan sila ng bulaklak, chocolate, o doon pala yung chocolate, mga baka na-diabetic yung ating mga... But, in such a way na maramdaman nila, mga kapatid, na importante sila. Habang buhay pa, mga kapatid, mas maganda yun. Amen. I-honor natin sila, mga kapatid. Mga anak, mga tatay, do you agree? Amen. Now, Mary, sinabi niya, mga kapatid, behold, ang sabi niya, mga kapatid, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Kung ano yung sinabi, mangyari sa akin, aking tinatanggap. Ito yung katangian, mga kapatid, na iniwan, naging print ni Mary kung bakit siya pinili ng Diyos. Anong meron si Mary? Bakit blessed art thou among women? I believe na nagkaroon ng search ang langit, mga kapatid, sa panahon yun. Dumating na ang tamang panahon. Nagkaroon ng search for the Blessed One. Hindi ko alam kung nag-dispatch ang Panginoon ng mga angels. Naghahanap, mga kapatid, araw-araw, nire-record yung kanilang mga gawa. Sinusundan sila, mga kapatid. I don't know, paano kina-qualify ng Panginoon? I can just imagine, mga kapatid, na gano'n ginawa ng Panginoon. Marami silang nag-expect, ano kaya na maging pinili ng Diyos.
Nung dumating mga kapatid ang right time, because I believe God has always the right time. Maging sa bawat isa sa atin, may tamang panahon ng Diyos. Merong orasan ng ating Panginoon. Hindi ito orasan na katulad natin mga kapatid. It's a celestial clock. God has a celestial clock. E kapag darating ang tamang panahon sa atin mga kapatid, that's why sinabi ng ating sa Bible mga kapatid, in everything there is a season. May kapanahunan na ako. Kapag dumating yung tamang kapanahunan mga kapatid, ang bawat isa sa atin binibigyan ng Diyos ng tamang kapanahunan. May tamang kapanahunan sa iyong promotion. May tamang kapanahunan mga kapatid. Oh, come on now. May tamang kapanahunan sa iyong harvest. Siguro nung maliit pa si Mary, mga kapatid, hindi siya gaano separated siya mga kapatid from the rest. Hindi siya gaano ayon mga kapatid doon sa mga lifestyle, I would say. Then unique siya. Blessed art thou among women. Yun ang declaration ng angel ng Panginoon. Tinitingnan, I believe, tinitingnan mga kapatid ng Panginoon kung paano lumaki si Mary. Ano ang kanyang lifestyle? Anong meron siya mga kapatid? That makes God na yun ang pinili ng ating Panginoon. I believe mga kapatid na may kakaibang katangian na nakita ang Diyos kay Mary kung bakit meron siyang favor. Highly favored of God. Paano natin magkuha ang favor ng ating Panginoon? Kusa bang binibigay ng Diyos ang kanyang pabor, mga kapatid? No. Binibigay ng Diyos ang kanyang pabor, mga kapatid, kapag meron siyang kakaibang nakikita. Parang hari, mga kapatid. Ang pabor ng hari ay hindi basta-basta binibigay, pero pag natutuwa ang hari. Kaya sinabi ng Bible, mga kapatid, I think Psalms 91, I, the Lord who called you out of Egypt, open your mouth wide and I will fill it. I think, 90. Ako ang Diyos na tumawag sa iyo. I think 86 something. Psalms 86. Ako ang Diyos na tumawag sa iyo mula sa Ehipto. Bukhin mo ang iyong bibig ng maluwang at pupunuin ko. It's a scripture of favor. Wala pa sabing favor. Mga kapatid, kapag tinawag ka kasi ng hari, mga kapatid, kung meron kang request sa time na yon, may party, mga kapatid, as a sign na binigay ng Diyos ang iyong request, ay bigyan ka ng hari doon sa, halimbawa, meron kang request, mga kapatid, ng aking lupa, magulo, wala pang titulo ang aking lupa, mahal na hari, pwede bang, ano mang request, mga kapatid? Assign publicly, nag-grant ng hari ang iyong request, tatawagin ka doon. Come. At mayroon siyang cake, mga kapatid, kukuha siya ng cake, sabihin ng hari, bukhin mo ang iyong bibig. Pakainin ka, mga kapatid. Open your mouth, and I will fill it. Ibig sabihin, it's a sign na ang iyong request granted. That's why sinabi ng Bible, I, the Lord, who called you from, open your mouth, and I will fill it. Na may mga panahon, mga kapatid, na hindi lang cake o pagkain ang ibigay ng hari, may mga panahon gold. Dahil, noon, pag may party, mga kapatid, yung mga samsam, yung spoils of war, dadalhin nila yan sa harap ng hari. Andun yung gold, andun yung diamonds, andun yung silver, mga kapatid, lahat sa harap ng hari. It's a public display of victory. Sa harap ng hari yan, ang pagkain, andun yung gold. May time na ang hari, hindi pagkain ang kukunin. Ang kukunin niya mga gold. Dadampot siya, mga kapatid, ng gold. At sasabihin niya, open your mouth. And I will believe. Kung ikaw yung mga kapatid, hindi ka mo hawak na nangyari mga kapatid yung mga gold. Magpa-cute-cute ka kaya gano'n lang mga kapatid. Open your mouth wide. Bukhin mo ang iyong bibig ng maluwang at aking pupunuin. Kung tayo yun mga kapatid, siguro baka kung anong maximum natin ha, yung mga cute ng bibig talaga mawala yung pagka-cute mga kapatid. Because the degree of openness represents
Kung ano ang ating kaya lang tanggapin. Right? Kung gaano lang kalaki ang lalagyan, gano'n lang ang kanyang tanggapin. The same mga kapatid sa ating puso, sa ating pagpupuri sa Panginoon. Kung gaano tayo ka-open sa ating pagsamba sa Panginoon, gano'n lang din ang maibuhos ng Panginoon sa atin. The same with the heart, mga kapatid. Amen. Kaya kung mayroong mga bagay dyan na kailangan mo nang alisin, kailangan natin alisin upang ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay totally, mga kapatid, ibubuhos ng Diyos sa ating mga lalagyan. Remove anything, hallelujah, that will hinder the outpouring of the presence of God. Si Mary, ganun mga kapatid. Nung dumating ang tamang panahon, God found her. Na mahirap i-comprehend yung sinabi ng angel. Sabi ni Gabriel, ikaw ay magbuntis. At manganak ka ng isang lalaki. Huh? Paano yan? Pag umiikot ng kaisipan ni Mary, anong sabihin ng mga tao? Magbuntis ako. Hindi kaya masira ang aking reputation? Anong gawin ng ating mapapangasawa na si Joseph? Iiwanan niya ako. Muntik na talagang iwan ni Joseph. Those thoughts nandun sa processes ni Mary, mga kapatid. But because Mary was willing to yield to the will of God, hindi man niya kaya unawain, mga kapatid na. Sabi ni Mary, be it unto me according to your word. May mga panahon, mga kapatid, sa ating prayer o sa sitwasyon, mga kapatid, hindi natin maunawaan lahat. Right? Have we come to the point, mga kapatid, na meron pinag-pray na trabaho o matagal naman ang hinihintay, mga kapatid, na opportunity? Ang tendency, mga kapatid, kapag talagang gusto natin ibigin ang ating kagustuhan, talagang by all means, no? Pero kung i-adapt natin ang spirit ng the Lord, be it unto me according to your word. Merong kapayapaan. Merong relief. Lord, hindi ko man naunawaan ang lahat ngayon, Panginoon. God, be it unto me according to your word. Kung anong nakikita mo sa unahan, Panginoon, Lord, be it unto me according to your word. God, ikaw ang higit na kakaalam mo, Diyos, aking kinabukasan. Lord, let your direction be upon me. Kung ating tingnan, fast forward, mga kapatid. Nakita niyo yung gaano kaya kasakit ng isang nanay. Fast forward, mga kapatid, sa ministry ng ating Panginoon nung hinuli na siya. Sinong naiwan doon, mga kapatid, sa foot of the cross? It was Mary. Pero sinabi niya na, be it unto me, my prophecy. The sword shall pierce your heart. Masasaktan ka, Mary. At siguro mas masakit, mga kapatid, no? Ang naramdaman ni Mary nung nakita na niya ang kanyang anak na inaalagaan. Pinahampas. Pinasan ng krus, mga kapatid. Kung meron mang mas malalim na umiiyak sa panahon yun, it was Mary, the mother of Jesus. Was the mother. Yes, maraming followers si Jesus Christ. Pero marami sa kanilang tumalikod sa panahon yun. Even his disciples turned away from him. But never natin mabasa na si Mary ay tumalikod. Siya yung
very noticeable na sumunod sa ating Panginoon. Doon sa Gethsemane, mga kapatid. Doon sa Golgotha. Habang pasan-pasan ng ating Panginoon ang kanyang krus, mga kapatid, there was Mary, the mother of Jesus. The heart of a mother. Mga anak, let me speak to you straight, man. Walang nanay dito, mga kapatid, na gusto ng kapahamakan. Minsan nagsasalita ang ating mga nanay, minsan masakit na sa ating tainga. Pero lang ang motibo ng nanay, gusto nila na mabuti ang ating kinabukasan. Minsan hindi lang natin maunawaan dahil pakiramdam natin sumusobra na si nanay. Parang ng machine gun. Tapos may awit tayo, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Gising sa umaga, sirmo ng almusal. Pero naman din talaga yung mga nanay na gano'n, before mag-almusal, mag-sermon muna. Yung mga anak tuloy na ako, parang nawalan ng gana. Sana ba napunta yung mga kapitay? Ano mga kapatid? But in reality, ang gusto ng mga nanay, mga kapatid, good future. Mary followed Jesus to Golgotha, or place of skull. Sila Pedro, mga kapatid, saan? No? He ran away. Sabi ng kanyang kaibigan si Pedro, mga kapatid, Lord, sabi natin ba sa oras na ito, the Son of Man will be handed to the enemy. Ibibigay niya yung anak ng tao sa mga kaaway. Sabi niya, Panginoon, lumayo sa iyo, Panginoon. Hindi mangyari sa iyo. May dala-dala ng tapak si Pedro. Hindi naman talaga siya sundalo eh. Yung hinawakan siya, Panginoon, patunayan ko sa Panginoon. May mga ganong kaibigan, patunayan. Friends talaga tayo eh. Till death do us part. Nung hinawakan na ng ating Panginoon, hulihin na. Kita mo yan, Panginoon? Kita mo yan? Ang galumtay ng mga kapatid, di mo na po mga kapatid. Sabi niya, Pedro, ibalik mo yung tabak na yan. Kung mabubuhay ka sa tabak, mamamatay ka sa tabak. Kinuha ni ating Panginoon ng writing. Ginalik. I noticed na yun yung last miracle na ginawa ng Panginoon before His death. That was the last miracle. Inalis ng Panginoon ang evidence ng attempted murder. It was an attempted murder. Or inalis ng Panginoon. That means kahit sa dulong malapit na mamatay ang ating Panginoon, willing pa rin siyang mamagitan upang saluin ang failure ng kanyang mga disciples. Kung halimbawa, mayroong magkakaso kay Pedro, sabihin na, Pedro, ikaw ha, mayroong kang kasong attempted murder. Pwede sabihin ni Pedro, saan ang ebidensya? Pinutol mo ang tenga ng isang sundalo mo si Malco. Saan ang ebidensya? Hindi ba no? Nandyan. Jesus, He erased the evidence. It was a message, mga kapatid, na pwedeng burahin ng Diyos ang mga ebidensya sa ating mga ginawang hindi tama. If we can come to the Lord with all of our heart, if we can surrender to the Lord with all of our heart. Tapos na mga kapatid, lahat. Nung hinuli ng ating Panginoon, dinala na doon sa trial, mga kapatid. Wala na, umalis na ang kanyang mga disciples.
Nagkain ng mga taong 5,000 na busog, mga kapatid. Sana yung pinagaling? Wala na. Sana yung nakatanggap, mga kapatid, yung lahat na nakakita ng milagro, mga kapatid. Sana. They turn away. Baka nga marami sa kanilang nandun na nag-iisa, crucify Him, crucify Him, crucify Him. Listen, mga kapatid. A miracle is not enough to hold us upang manatili tayo sa kalooban ng Diyos. It's not enough. It's our true relationship with Jesus. Sana yung mga kinakain ng Panginoon. Sana yung mga gumaling, mga kapatid. They turn away. Kaya maring isa, mga kapatid na natili. It was Mary. Bakit? May relationship eh. Mayroong blood eh. Naramdaman ni Mary ang naramdaman ng ating Panginoon in human way. I don't know about follow, mga kapatid. Baka gumaganon din si Mary, mga kapatid. There's a blood connection. At alam niyo, mga kapatid, yun yung na-establish ng ating Panginoon sa atin. The reason why before siya, mga kapatid, hinuli doon sa Garden of Gethsemane sa prayer time, mga kapatid, ang last object lesson tinuro ng ating Panginoon is the bread and wine. Sabi ng ating Panginoon, pinagputol-putol niyang tinapay, binigay niya sa kanyang mga alagad, "Eat, this is my body." After, kumuha siya, mga kapatid, ng wine. Please understand, hindi yun sa mga kapatid alcoholic or wine. Sabi, "This is my blood, which is shed for many. Drink." Dahil gusto ng ating Panginoon ang spiritual connection. Not just physical, mga kapatid. God wants us to have a spiritual connection. Mayroong blood na dumadaloy sa ating katawan, mga kapatid, in order for us, kahit darating man, mga kapatid, ang matinding obstacles, may persecution, we will not easily turn away from Him because there is a blood connection. Iniwan siya ng mga kaibigan. But his mother did not leave him behind. Kaya may itaas natin ating mga kamay ngayon, mga kapatid. God wants to establish a DNA in the Spirit. Connection by blood. Palagi natin narinig, mga kapatid, blood is thicker than water. Hindi natin basta-basta tatalikuran, mga kapatid. That's why mayroong mga activity naman, mga kapatid, na blood compact. It's a symbol of we'll be together even in the face of death. Same sa ating Panginoon, nais niyang ibigay ang kanyang blood sa bawat isa sa atin. Father, we thank you. Aming naunawaan ngayon kung bakit hindi tumalikod si Mary while others are leaving you behind in your human ministry, in your earthly ministry, because of blood connection. And I pray for a blood connection in the Spirit right now. Hindi namin alam ang aming haharapin, Panginoon, few days from now. Whatever the future of this pandemic, Lord. Whatever situation namin haharapin sa kinabukasan, Panginoon. We pray and I declare in this church for a spiritual blood connection. That we can say to you, be it unto me, according to your word. Hallelujah.
I release the same spirit, O God. I speak right now in the name of the Lord Jesus, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Na hindi lang kami, Panginoon, fellowship. Hindi lang kami, Panginoon, for the sake of service, O God. I pray for a deeper relationship, for a deeper knowledge, O God. I pray, O God, hallelujah. Let that blood in the Spirit will flow inside of us. Let it run down to our veins. Let it be a part of us. Let it circulate inside of us. Oh God, so that we can look like you, we can represent you, God. As children bears the image of their father because of the blood, oh God. And we understand right now the problem of the church. Many of the people in the church cannot look like their father because there's no blood flowing. And I pray right now, Jesus, I release, oh God, I release for the flow of the blood. And eventually, Panginoon, lalabas sa amin ang character, lalabas sa amin ang resemblance, Panginoon. Lalabas sa amin, Panginoon, ang image of the Father. If the blood is flowing. I feel an intense call of the Spirit right now. This is the direction of the Lord. Last Sunday, mga kapatid, if you remember, but I remember perfectly, ang direction ng ating Panginoon is alignment. Alignment right now is the flow of the blood. Everything, mga kapatid, ay may ayos. Hindi na kailangan mag-struggle pa tayo upang dalhin natin ang image ng ating magulang. No, it's automatic. If you have the blood of the Father, lalabas sa atin ang image. Lalabas sa atin, mga kapatid, ang nature ng mga magulang. So right here, right now, mga kapatid, if you have the desire, let us allow the blood of God, the blood of Jesus, mga kapatid, na mag-flow sa atin. I will not preach long. Pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa mga sandali? Specific natin ngayon, mga kapatid, blood connection in the Spirit. Last Sunday, sinabi ko, mga kapatid, bakit natural na lang ang miracles sa early church? It's because of the spiritual blood connection. Jesus said, greater works than these you shall do. Ang ibig sabihin, mga kapatid, Jesus has faith to His disciples na ano ang kanyang ginagawa ay kaya nilang gawin. Hindi na kailangang magtagal ang Panginoon ng more than 10 years sa kanyang ministry. It took Jesus 3 years. Alam niya na kaya na nilang gawin. At ang kanyang plano ay binigay niya na sa 12 disciples. So right now, I release this revelation, mga kapatid. Ano kayang mangyari sa lugar natin kung this blood connection ay maging realistic sa bawat isa? If this truth, this revelation ay maging totoo sa atin, mga kapatid, I have the blood of Jesus. I have the DNA of the Lord Jesus. Amen. Binigyan ako ng Panginoon ng kapangyarihan
Tinawag ako ng Diyos upang lumakad sa mundo ito to reflect the glory of God. I tell you this, magbago ang iyong pamamahay, magbago ang iyong workplace, magbago mga kapatid, meron kakaiba na mangyayari mga kapatid. The moment when you realize that you are walking with the blood of Jesus, with the DNA of the Lord Jesus Christ, everything will be changed mga kapatid. Magbago mga kapatid, maging ating leadership, maging ang pinagkatiwala ng Diyos na ating gampanin. Panginoon, salamat po sa iyong salita ngayon, O Diyos. Hallelujah. I pray for that person right now. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word, O God. I pray for this line, O Lord, for the church, as we align ourselves with you. Habang ina-align namin aming kaisipan, Panginoon, as we align our body to the Spirit, as we align our behavior to the Spirit, as we align our attitude to the Spirit of God. Hallelujah. Let the blood of Jesus flow through us. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Come on. Hallelujah. If you desire, I know mayroong resistance mga kapatid. There is resistance in the flesh. I can discern it, I can hear it. There is resistance in the flesh mga kapatid. But those of you mga kapatid na nangis natin na makita, i-release natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Begin to pray. Begin to pray. Come on, begin to release in the name of the Lord Jesus. Hallelujah.